at ang mga katipunero ay nagpulong at nagpasyang maghimagsik. Bilang patunay ay pinunit nila ang kanilang mga sedula bilang tanda ng pagkakaalipin ng mga Pilipino. Ilabas ninyo ang inyong sedula! Pagmasdan nyo ang papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan! Kailangan na natin wakasan ang matagal na pananahop ng Espanya. Tayo ang anak ng bayan. Tayo ang nagmamayari sa lupang ito. Sa atin ito, punitin ang sedula! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Sugod! Hoy, Andre! Andre, gumising ka na at mahuli ka pa sa klase mo. Ha? Nasaan ako? Sila ba nasa ibang dimension ako? Paano nangyari yun? Ano pinagsasabi mo? Bumangon ka na dyan, mahuli ka pa sa klase mo. Uy, Bini-Bini, bakit ka naglalagay ng ano rito sa iyong mukha? Di ba dapat simple lamang kayong mga kababaihan? Hi. Bago ka lang dito, no? Sabi ko na talaga to, ang mag-inay. Anong taon na ba? Bakit hindi ko maunawa ng mga ibang mga sinasabi? Ito 2024. Sayang ko po sa panahon. Bye na, ha? Teka, Bini-Bini! Uy, mga ginawa, anong ginagawa niya? Presidente niya ako. Miss ko na siya. Mali ang inyong ginagawa. Di ba dapat sa LEM kayo napapadala ng inyong mensahe? Huwag pa rito, dapat ligawan niyo muna ang inyong hero bago niyo ito mapasagot. Wala akong pake. May tanong? Wala na po. Kumakain ka naman kayo sa klase ko. At ikaw naman, Andre Bonifacio, late ka na nga sa klase ko, natutulog ka pa. Sige, pwede na kayo umuwi. Uy, oo na huli na kami. Bakit? Bakit kasi kami? Bye! Next time na lang. Okay. Uy, Bini-Bini! Nakita na naman kitang muli. Kaya saan ka? Pwede ba atin na kita? Diyan lang sa 5. Ay, sakto doon din punta ko. Malay mo, magkapit-bahay pa tayo. Halika, pasok ka. Sige, salamat. Ano yung bagay na umilaw na yan? Meron pang tao sa loob nila. Delikado kayo riyan, lumabas kayo riyan. Uy, kalma, nanonood lang kami. Umalis ka nga dyan. Imbis na manood kayo niyan, bakit hindi na lang kayo magbasa ng libro? Buhay kaya. Bayaan mo na yung mga yun. Naalala ko tuloy noon. Binabasahan kami ng aking lola ng isang librong unang isinulat ni Rizal. Si Pagong at si Matching. Noong unang panahon, Hanggang sa nakatulog na kami sa damuhan. Ganun lang kami magpalipas ng oras noon. Teka nga. Teka, saan ka ba talaga? Ay na ba ang mga Espanyol? Nasa kopin na ba nila tayo? Magtago ka, Bini-Bini. Oo, mo naman. Kaibigan ko lang to. Uwi na ako. Maraming salamat, Bini-Bini. Puro ka binibini. Ako si Angelina. Sa kalagitnaan ng paglalakad ni Andre ay may humarang sa kanya na isang grupo ng mga kalalakihan. Ano? Laban ka ba? Tuwa na lang, oh. Sandali mga Ginoo. Gaanin na lang natin ito sa mabuting usapan. Wala man lang akong ginagawa sa inyo. Tuluyan na natin to.
O Diyos ko, paano ka? Inay, may nagabang po sa akin doon. Hindi ko naman po kilala ang kanilang mga wangis. Habang ginagamit ni Nanay Teresita ang kanyang anak na si Andre, naisipan nitong ikwento ang pagmamalupit ng mga Espanyol noong mga araw na walang boses ang mga kababaihan. Alam mo ba, noong panahon namin, pinahihirapan lang kaming mga babae ng mga Espanyol. Buti ngayon, pinapayagan na kami makapagtrabaho. Dati kasi, nakulong lang kami sa rehas ng kadiliman. Aray! Nagkakamabutihan na ang dalawang magkaibigan, dumating sa puntong nagsulat ng liham si Andre na naglalaman ng tunay na damdamin nito para sa dalaga. Hanggang sa nilagawan ng niya si Binibining Binibining ko, Adelina. bulaklak para sa iyo. At ito ang isang liham na sinulat ko ng buong puso. Salamat, Andre. Ibig ko sa'yo'y totoo. Di walang halong biro. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Akin siya! Tapos na tayo! Sandali, ako'y naguguluhan. Umalis ka sa lugar ko kung ayaw mapahamak. Tandaan mo ang araw na ito. Binibini ko! Hindi ito maaari! Mahal na mahal kita, hirog ko! Dahil sa lubos na pagmamahal ni Andre sa dalaga, pinili na lamang niyang matulog sa piling ni Adelina. Hanggang sa nakabalik na si Andres at wala na siyang binibining Adelina. Buhos ng dugo para sa bayan ay kagitingang hindi malilimutan. Ang buhay na inialay sa lupang mahal, mayaman sa aral at kadakilaan.